Welcome back sa Packet Sense PH. Nagawan ko na ng video yung EDP version. So, ito naman yung Versace Eros EDP Eau de Parfum. So, ito naman is nilaunch noong 2020. Sabi nila is improved version daw ng EDP. So, normally, ang EDP is mas may higher concentration lang ng oils kesa sa EDP. So, normally, dapat longer lasting, dapat stronger projection. Pero hindi naman talaga absolutely true yun. Kasi minsan may mga EDP na mas naglalast, mas nagpo-project. So, yung nitty-gritty nung sa chemicals, hindi ko na kayang i-explain yan. Masyado ng scientific for me. Pero kung i-base ko sa experience, may ganun kasi ako na parang minsan hindi absolute yung pagiging superior na EDP o ng Eau de Parfum versus sa EDP. So, going back. So, si Eros EDP, yun nga, nilaunch siya noong 2020. So, sabi nila mas refined. Agree ako doon, mas refined version siya. So, initial spray niya, ganda pa rin ang sprayer. Halos pareho lang naman. Yun. So, initial spray. So, similar halos dun sa EDP. May mint din. May tamis din siya. Siguro ito is mas darker lang. Mas mature. At yun yung pagtanggap ng ilong ko. Tsaka, ganun ko siya na may sa skin ko eh. Parang pag tinanong mo ako anong difference, mas pangbata yung EDP or mas pang mature itong EDP. So, walang camera. Yun. So, sa initial spray, yun kagad yun nakukuha ko. Habang nagta-transition siya papuntang mid at saka papuntang dry down, mas lumalapit na yung amoy niya dun sa OG. So, yung vanilla, yung amoy nung vanilla nung OG tsaka nito, nagkakalapit na sila. Napansin ko meron nga pala tong leather na note. So siguro isa yun sa bagay na nag-cause nung pagiging niya, nung nag-impression ng tao na mas pang mature siya. Yun kasi yung impact ng leather note eh. Parang hindi siya pang younger market. Saka siguro yun din yung reason kung bakit mas naglalast ito sa akin. Maganda yung reaction ng skin ko sa EDP version. Naglalast na whole day eh. 8 hours, 10 hours, ganun. So, depende na lang sa activity ko. Ito, siguro mas lamang lang siya ng konti dun sa longevity. Naglalast din ng whole day. Sa damit kasi pareho naman silang ilang araw na nasa damit pa. So, yun, for the projection tsaka sillage, siguro lamang to pero konti lang din sa palagay ko yung difference nila. Scent trail, yung ang ganda ng scent bubble, tsaka pareho kasi silang may magandang experience ako na kapag naglakad ka, either yung EDP yung suot mo or ito, parehong magbibigay talaga ng magandang feedback yung mga tao. May compliment talaga. Isa pang difference pala, kasi EDP, kaya kong gamitin siya kahit na hindi ganun kalamig. Ito, mas bagay siya sa mas malamig na scenario. Parang mas bagay. Si EDP, okay lang naman gamitin date night. Pero siguro for my age, better to. Si EDP yung mas pang party. Ito is yung mas pang serious. Ganun yung difference nila for me. Mas playful yung amoy ni EDP. Mas serious, mas dark, mas romantic. Ito. May ganun siyang vibe eh. Si EDP kasi maamoy mo talaga eh. Teenager yung datingan eh. So, although may tamis pa rin to, kasi nandun pa rin yung core ng Eros na scent DNA. Pero may something talaga na
mas mature siya, ganun. Hindi ko sinasabing better yung EDT over dito or better ito over dito sa EDT. Pero parang may konting differences sila na nagsiset apart kung kailan mo mas gustong gamitin yung isa over this. And vice versa. Siguro preference na lang din ng tao kung kailan mo mas gustong gamitin or kung ano yung mas magugustuhan mo. Pero by experience, nung bago pa lang ako sa group, may debate lagi yun eh. May mga maka-EDT, may mga maka-EDP. Meron pa nga mga maka-parfum. For me, mas preferred ko yung OG. Siguro dahil may sentimental aspect. May bias na yung ilong ko dun sa specific scent niya. Kukonek ko na sa past experiences. Tapos, na-uplift yung mood ko kapag yun yung naamoy ko. Kasi mas youthful talaga. Parang nakaka-presko, nakakabata yung dating ng EDT sa akin. Hindi ko gusto to. Mas gusto ko lang talaga yung isa. Ano pa ba? Mall price. Gusto ko palang i-add yung information na yun. So, ginugel ko na siya kanina. Mall price is 6,500 to 7,500 pesos sa mall. So, ano ngayon? October 2024. Mga ganun yung presyo niya sa mall. Yun. Kailan mo gagamitin to? Bagay ba sa school? Bagay ba sa office? So, katulad ng sinabi ko kanina, siguro mas okay ito pang date night. Mas okay siya pang malamig na setting. So, sa office pwede kasi kung air-conditioned naman. Pang school, ubra naman kung kaya mong dalhin. Pero darker nga siya. So, feeling ko kung schoolboy ka, estudyante ka pa lang, yung EDT ka na lang. Mas youthful yung vibe. Yun. Pwede mo rin naman sila i-test pareho. Kasi kung gusto mo yung mga darker, parang mas siguro ang advantage nito over dun sa isa, richer ito. Mas may depth. Paano ko ba i-explain yung mas may depth? Hindi ko din alam eh. Mas gusto ko yung EDT pero parang mas malalim to. Ganun. Kahit na konti lang yung difference nila. Kasi pagdating talaga sa mid to dry down, halos malapit sila eh. Sa initial spray lang sila may mapapansin mo kaagad yung difference sa initial spray. So, yun. Available sa shop namin. So, meron kami Facebook, meron kami Shopee, meron kaming Lazada, meron kaming Instagram. Kung mas gusto nyo to kaysa yung EDT kaysa sa parfum, lagay nyo sa comment section. Kung may experience kayo dito na hindi maganda or na maganda, lagay nyo rin sa comment section. So, kung nagustuhan nyo yung video, pa-like, subscribe. Thank you.